ante Caifas. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caifas. Sumagot si Jesucristo, "Tunay nga ang sinabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan." Agad na winarak ni Caifas ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan. Ang pagkatwa. Pakatlong ulit itinatwa ni Apostol San Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilaok ng manok bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus. Habang sila ay naghahapunan, ay sinabi niyang, "Bago tumilaok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala." Nang maganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha ng may poot at pagsisisi. Ang pagpiling kay Jesus. Habang si Jesus ay nasa mga kawal na nagbabantay sa kanya, ang Panginoon ay nilibak at pinagahampas. Siya ay piniringan ng mga bantay kung saan sa pasyong mahal ay sinabi, "Tinakpan na alipala, yaong mahal niyang mukha." Pinagsasampal at tinanong din siya ng walang tigil, "Hulaan mo, sino ang humampas sa iyo?" Paulit-ulit siyang nilait at kinatuwaan. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Nang malaman ni Pilato na sakop ni Herodes ang pinagmulan ng Panginoon, ay kaagad siyang ipinadala sa Jerusalem. Tuwang-tuwa ang hari nang makita sa Jesus, sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang hiwalang ginawa niya, subalit si Jesus ay hindi sumagot. Pinabalik na lamang niya ito kay Pilato dahil sa kaniyang lugar di umano gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang pinahagupit sa mga kawal. Paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Sa pasyong mahal sinasalaysay, ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina.
Hinuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kibot, nagbabata. Iginapas na si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang toto, mahigit na 5,000, natagos hanggang sa buto. Ang nakakahabag na tagpo ay atin din kilala bilang ika-6 na istasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at ang katawan niya ay nanlupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, lakas na di mamagkano ang paghampas nilang ito, at doon ibinubugto galit niyong mga lilo dito sa abang kordero. Tingi at nagsisitamis ang sanglangitang angheles, halos ang mundo'y manginig ng malaking pagkahabis dito sa poong marikit. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan. At nang makapagtirintas ng isang koronang tinik, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapag kuwan, ay pinasimulan nilang pagpugayan siya. Mabuhay, hari ng mga Hudyo! Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Ecce homo. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Subalit hindi siya sumasagot at umimik. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling inilabas ang Panginoon at sinasabing iniupo sa gabata. Kapag kuwan ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasensya. Paghatol ni Pilato kay Jesus. Nang mag-iika-6 na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sila'y nagsigawan. Nais nilang ilayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilatong, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari, liban kay Cesar. Kapag daka ay ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Jesus sententiado. Ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa hinatulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapag kuwan sa pasyong mahal ay winika ni Pilato, ang hatol ko't sintensya ukol sa kanyang sala ay krus na iparipa, ipako kapag dalawang kamay at paa, at veredikto ay kanyang tinanggap.
Jesus sa kaniyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa ng matapos yaong sentensya kay Jesus. Iniatang na ang krus sa lupa'y humuhilahod. Ano pat yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus. Ang nakakalungkot na tagpo ay ibinahagi rin sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang yakap ang krus, ay hinalikan ito ng 3 ulit. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na pook ng bungo na sa wikang Hebreo ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng pariba at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Pa rin ni Jesus ang loob ng ina. Winika niya sa pasyong mahal, ang mata mo inang mahal, sa akin ay kung isilay, sa ganitong kahirapan, upang din siyang igaan, nitong mabigat kong pasan. Ang pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus. Noong nanghihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama ni Alejandro at ni Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong pagdadala, kahit hindi nalaon siya, muntiring igininhawa ni Jesus na poong Ama sa malaking hirap niya. Ang pambahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kaniyang tangan na belo. Sa pasyong mahal ay winika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kaparang.
sinasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. At ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit humarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Ang tagpong ito ay ang ika-9 na istasyon sa daan ng krus. Jesus de las Peñas. Tigib ng matinding kalungkutan, buong kalooban na tinanggap ni Jesucristo ang pagpapako sa kanya sa krus. Sinubukan ng mga kawal na painumin siya ng alak na may halong apdo, ngunit tinanggihan niya ito. Sa pasyong mahal ay sinabi, "Itong korderong marikit, walang kibot, walang imik, nagbabat at nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong budisit." La Exaltación, ang pag-aangat ng krus. Nang mailapat na ang Panginoong Hesukristo sa krus, ay kaagad na inihanda ang pagtatayo. Magugunita sa pasyong mahal ay sinabi, "Ay alay sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus ay ang mga lilong loob, ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Sila ay may laang hukay, kanilang patitirikan, ang krus ay iniuumang at kinadiyot kapag kuwan, saka biglang binitiwan." Si Jesus sa Kalbaryo. Ang pagkabayubay ng Panginoon sa krus ay napuno ng hinagpis. Nasa paanan niya ang kanyang mahal na ina na inaalo ni Juan. Kasama din sina Cleofe, Magdalena at Salome na nakatanaw. May 2 tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya'y inalipusta ng mga nagdaraan. "Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Sa pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili din siya sa paanan ng krus kasama ang mahal na Birhen. Sa kanya, inihabili ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Birheng Dolorosa, nagdadalamhating ina ng Panginoong Jesus. Sa panahong ito ay naganap na ang 2 sa 7 hapis ng mahal na Birhen. Nang kanyang masilayan si Jesus na buhat ang krus at ang pagpapako sa kanya,
Tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Laking sakit at dusa, puso ng inang nanglulumo ay natunaw. Anak niyang si Hesukristo, napako ng totoo, doon sa Sacro Madero. Mahal na Birheng Dolorosa, ipanalangin mo kami.